Bagamat bumababa raw ang bilang ng mga nanganganak sa edad na 15 hanggang 19 na taong gulang, nababahala naman daw ang POPCOM dahil mas dumarami raw ang bilang ng mga nabubuntis sa edad na nasa 10 hanggang 14 anyos. Bagay na maaaring makadagdag din daw sa dahilan ng mga maternal death. Importante raw ang sapat na impormasyon kapag mag-aanak. Bagay na malamang kulang pa sa mga sobrang aga magbuntis. Lack of knowledge, lack of guidance, tapos syempre yung hindi pa fully developed yung kanilang pangangatawan. Kung minor de edad yan, maliit pa yung frame, talaga mahihirapan niyang ilabas yung bata. Sa huli, prenatal check-up pa rin daw talaga ang pinakamabisang solusyon para mapababa ang bilang ng maternal death sa bansa. Ultimong yung mga regular na nag-check up, yung mga pulido talaga sa masunurin, nagkakaroon ng complications, at more yung mga talagang walang-wala, di ba? Walang access to healthcare. So through that, we can prevent the possible complications during pregnancy, during delivery, and anticipate yung mga anemia. Anemia is one of the mga common causes of morbidity and mortality. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. Balikan natin si Gio Robles live mula sa Manila North Cemetery kung saan magpapatupad nga po ng no face mask, no entry rule ngayong undas. Gio, kumusta ang sitwasyon ngayon dyan sa Manila North Cemetery at kailan nga magiging epektibo itong no face mask, no entry policy? Cheryl, magandang tanghali sa iyo. Alam mo, lilinawin natin, yung no face mask, no entry sa Manila North Cemetery ay ipapatupad rin sa Manila South Cemetery. Ayon yan sa opisina ni Mayor Honey Lacuna. Nakipag-ugnayan tayo sa kanila kanina. Anya, ipapatupad ito simula October 29 hanggang November 2 mula 5 a.m. hanggang 5 p.m. Ngayon naman sa question mo naman kung kamusta yung sitwasyon dito, normal pa yung paglabas-masok ng mga tao dito sa Manila North Cemetery. Usually, yung mga nakikita natin, mostly mga residents yung mga dito na talaga nakatira o yung mga nagtatrabaho na dito bilang mga caretaker. And yung mga iba naman, ito yung mga tinatawag na natin na mga maagang bumisita sa kanilang mga yumao para makaiwas nga dito sa dagsa ng mga tao sa araw ng undas. Cheryl. Gio, nagsasagawa na rin ng Oplan Galugad ang mga pulis dyan. Kamusta? Cheryl, 4 a.m. nagsimula yung Oplan Galugad. Tinawag pa nga nito kanina ng isang opisyal ng Santa Ana Police under sila sa Manila Police District na parang surprise inspection sa mga tao dito sa loob ng Manila North Cemetery. Halos 4 na po katao po yung kanilang nasita. At saka sa bilang na yan, 3 nahulihan ng shabu habang isa naman po arestado dahil may warrant of arrest siya sa kasong trespassing sa Pampanga. Inaalam pa ngayon ng PNP kung mga residente sila dito sa Manila North Cemetery o mga dayo. Cheryl? Isa sa mabubuhay ngayon ay yung mga nagtitinda dyan malapit sa Manila North Cemetery. Kasama na rin ang dangwa. So far, nagkaroon ka ba ng pagkakataon, Gio, na makadaan at kumusta ang bentahan ng mga bulaklak at kandila? Alam mo, Cheryl, hindi na tayo nakapunta kanina ng dangwa pero hindi mo naman kasi kailangang lumayo pa kasi sa entrada pa lang dito sa Manila North Cemetery, may hile-hilera ng stall so mga nagtitinda ng bulaklak. Kanina nga nakapagkwentuhan tayo dito sa mga tindera at sinabi nila bahagyang tumaas na karaw yung presyo na sa ordinaryong bulaklak. 5 pesos po yung dagdag na sa presyo habang 50 pesos naman doon sa mga nakabasket. Tinanong din natin yung mga tindera kung magtataas ba sila muli or especially sa mga susunod na araw o sa araw ng undas. Sinabi nila magdedepende daw po yun sa kuha nila sa kanilang mga supplier sa dangwa. Cheryl. Pero so far, para makapaghanda rin yung mga kapatid natin na dyan magtutungo, magkano ang bentahan ngayon? Anong presyo naglalaro ang mga bulaklak at mga kandila? Alam mo, Cheryl, yung pinakamura ditong bulaklak, yung ordinaryong flower lang is 40 pesos yung bugkos.
And then, or yung bouquet na yon. And then, para naman po sa mga nakabasket, yung pinakamahal is 300 pesos. Hindi natin kanina, usually yung mga candles dito, parang wala pa tayong masyadong nakikita nagbebenta ng candles, no? Pero once I get that information, Cheryl, I will give that to you as soon as possible. Cheryl. Alright, maraming salamat for that update, Gio Robles. Babalikan din natin si Gerard de la Peña na nasa Araneta Busport naman kung saan nagsisimula na raw na bumuhos na ang mga pasaherong pauwi para sa Undas. Gerard, kumusta ang sitwasyon dyan? Gaano na karami ang mga pasahero? Cheryl, alam mo sa ngayon, hindi pa ganong karami yung mga pasahero dito sa Araneta Busport. Kasi ang sabi ng pamunuan ng Araneta Busport ay day 2 pa lamang o pangalawang araw pa lang ngayon ng kanilang transition. Kung saan, kung maaalala nyo dun sa mga coverage natin in the previous years, ay nandun tayo sa lumang Araneta Bus Terminal, yung hindi pa aircon at hindi pa ganitong kaaliwalas yung facility. Pero ngayon, as of yesterday, ay inilipat na yung mga biyahe ng mga provincial trips dito sa Araneta Busport na air condition, may concierge, may maayos na CR at may maayos na bilihan din ng ticket. Pero sa ngayon nga, dahil nasasanay pa lang daw yung mga tao, ay kokonti pa lang yung mga pasahero dito. At mahirap din daw i-compare ito doon sa pagbiyahe ng mga pasahero ng mga nakaraang taon. Dahil sa ngayon, ang mga biyahe dito sa Araneta Busport ay puro papuntang Quezon, Batangas at Pampanga. Wala dito yung mga biyaheng papuntang Bicol na dati ay nandito at itong mga biyaheng pa Bicol na to ay napunta na doon sa PTEX. So may kipag-usap pa yung pamunuan ng Araneta Busport at yung mga bus operators kung magkakaroon ng posibilidad na magkaroon ulit ng mga biyahe dito papuntang Bicol. Cheryl. Pero para doon sa nagbabalak, Gerard, paano na ba ang sistema? Anong tip ang may bibigay natin bago magdagsaan? Mas maganda ba na may mga online tickets na ba na pwedeng ma-purchase? Cheryl, para mas madali o para sure na magkakaroon ng mga slots yung mga babiyahe, lalo ngayong long weekend kung kailang inaasahang maraming babiyahe, ay tumawag muna doon sa mga kanilang mga bus operators, yung mga, kung ano yung mga suki nilang bus operators na papunta doon sa kanilang destinasyon. Kasi bawat bus operator ay iba't iba ng patakaran kung tatanggap pa sila ng advance booking o pwedeng walk-in na lang o pwedeng on the spot na lang doon na lamang magbabayad. So, mas maganda kung tumawag muna sila para pagdating dito ay walang gulatan na kailangan pala magpa-book muna o kailangan magpa-reserve, Cheryl. Kamusta ang security? Dito, Cheryl, maayos naman yung security dahil bagong-bago nga itong facility na ito ay well-guarded naman. May mga security personnel dito at kanina lamang ay nag-ikot-ikot din ng pamunuan ng LTFRB dito sa terminal na ito dahil gusto nilang masiguro na may prangkisa at maayos yung mga sasakyan na babiyahe ngayong long weekend. Cheryl. Kanina, nagpunta ka rin sa port area. Kumusta naman? May mga nakansila na bang biyahe dahil sa bagyo? Cheryl, kanina dun sa port area, hindi pa rin gaano karami yung mga pasahero. Pero yung mga nandoon ay karamihan sa kanilang mga early bird dahil gusto nga nila makapagbiyahe na kaagad ahead of the long weekend dahil natatakot sila na abutin niya sila nitong bagyo. Pero ang sabi ng Philippine Coast Guard, sa ngayon ay wala pang pinapakansela mga biyahe. Yun nga lang, sa isang kahiwalay na statement ay sinabi naman ng LTFRB na may posibilidad niya na may mga bus trips na makansela dahil sa bagyo. Lalo-lalo na yung mga tumatawid mula dyan sa Sorsogon, papunta sa Samar at yung mga long distance bus trips natin na mula dyan sa PTEX papuntang Davao. Merong mga posibilidad na makansela mga ito dahil sa bagyo. So, yan yung kailangan tabayanan din ng mga may balak bumiyahe ngayong long weekend. Panghuli na lamang, lalo na nga at ngayong may bagyo, huling paalala sa mga kapatid nating babiyahe ngayong weekend. Alam mo, Cheryl, para doon sa mga may balak bumiyahe ngayon long weekend, yun nga, tawagan muna yung kanilang mga bus company at kung kailangan bang magpa-reserve o pwedeng walk-in na lamang at kung makakaalis ng mas maaga, mas maigi habang ngayon na wala pang cancellation. At ito pa, Cheryl, napansin din natin na sa taon-taon natin pag-cover sa mga terminal ng mga bus, ay marami sa ating mga kapatid na nagdadala ng mga alagang hayop o yung mga alaga nilang manok.
ang paalala din ng LTFRB doon sa mga babiyahe na may dalang ganito, siguraduhin nasa maayos na cage o lalagyan ng mga ito dahil kung hindi sa maayos na lalagyan ay hindi papayagan itong makaboard doon sa mga booths. Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Sag lamang po kayo mga kapatid, magbabalik pa ang One Balita Pilipinas. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda. Singaling na, singulit pa, Singaling Kids. Tuwing Sabado, 6 p.m. sa TV5. Wow! Amoy yayamanin! Pati buhok mo may pabango? Hindi, sis! Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda. Sali na sa masayang bardagulan ng mga Kalye Queens. Tuwing Sabado, 8:30 p.m. sa TV5 at Linggo, 8 p.m. sa Sari Sari Channel. Wow! Amoy yayamanin! Pati buhok mo may pabango? Hindi, sis! Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda. Angel Locsin po, papaano nabubuo ang tiwala kapag nangako at hindi binigo? Pangako ng Rhea Generics, ang pangkaraniwang Pilipino ay magkaroon ng kakayahang bumili ng mga tunay na world-class na kalidad ng gamot. Kapartner namin ang mga kilalang eksperto sa buong mundo. Kaya maaasahan mo na ang kalidad, husay at bisa ng Rhea Generics ay kapareho ng mga branded na gamot. Ganyan tumupad ng pangako ang Rhea Generics. Ang galing ng mundo, dinala sa Pilipino. Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo. Ang Rhea Generics ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck at Boehringer Ingelheim. If symptoms persist, consult your doctor. Rhea Generics. Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo. Simply White 2-in-1 Papaya Whitening Lotion. Mabango na, no lagkit feeling pa. Simply White 2-in-1 Papaya Whitening Lotion. Simply G, simpleng ganda. The country's much-awaited Premier Volleyball League Reinforced Conference 2022 are back in action beginning October 8th, Saturday. Only here on One Sports. Melgang ko po, Pilipinas. Bakit iba ang Rhea Generics? Ang Rhea Generics ay isang pangako na ang pangkaraniwang Pilipino ay magkaroon ng kakayahang bumili ng mga tunay na world-class na kalidad na gamot. Kapartner namin ang mga kilalang eksperto sa buong mundo. Kaya maaasahan mo na ang kalidad, husay at bisa ng Rhea Generics ay kapareho ng mga branded na gamot. Kanyan tumupad ng pangako ang Rhea Generics. Ang galing ng mundo, dinala sa Pilipino. Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo. Ang Rhea Generics ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck at Boehringer Ingelheim. If symptoms persist, consult your doctor. Rhea Generics. Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo. Sa lahat ng tagapakinig. Opo, Asek, kumusta po ang assessment ninyo sa kabuuang pinsala nitong lindol? Ilan po yung nasirang bahay at infrastructure? Opo, based po sa mga assessment reports na natanggap natin, so meron na pong 1,821 na na-report na damaged houses. Karamihan ito sa Abra and Regions 1, no? And then sa infrastructure, meron na po tayong 125 infrastructure na na-report na na-damage. Nagkakahalaga ito ng 53.7 million. So ongoing pa rin yung mga assessment natin. Nasa labas pa rin po yung ating mga infrastructure audit teams, no? Na binuo ng mga LGUs para i-assess yung mga facilities natin, mga hospital, eskwelahan, bago po ma-declare na safe to occupy or safe for use. Kailangan po ma-determine talaga na yung damage ay hindi substantial or pwedeng gamitin pa yung mga facilities. Pero yung iba na talagang nagrabehan na and not safe for use, ay i-declare na itong unsafe at kailangan nang i-rehabilitate or total repair. So yun po ang assessment na natanggap natin o reports, no? Kasi as of now 132,268 persons na po ang directly affected dito sa lindol na ito po. Gaano po karaming pamilya, Asek, ang naapektuhan nitong magnitude 6.4 na lindol?
Opo, umaabot na po na sa 39,826 families, no? Covering 258 barangays. Karamihan dyan sa CAR, sa Abra, and then sa Ilocos region, no? And yan po, tuloy-tuloy pa pong umiikot yung mga tao natin to get the latest updates on the ground po. Opo, ilan na po ang naitalang casualties, ASEC? Opo, so far in our report, 44 po ang injured persons ang reported, but meron na po tayong mga natatanggap na additional, no? From Region 1, almost 60 ito, and then from Carden, 60 plus. At binabalidate natin ito para madagdag or ma-update natin yung figures. But more or less, puro injuries po ang pumapasok, at we are happy, or we take note na wala pong dead casualty ang reported po. Hindi pa po natatapos, ASEC, yung pagtugon ninyo dito nga sa pinsala ng mga nagdaang bagyo. Ngayon, nagkaroon naman ng lindol at nagbabadya din ang bagyong Paeng. Paano po nasisiguro na isa-isang natututukan ang mga ito, sir? Opo, tayo naman ay meron ng mga operational plans or SOP, ano? Kahit sunod-sunod po itong mga bagyo at sinamahan pa ng lindol, ay nakahanda naman tayo. We just need to follow yung protocols natin. For us, no, dito sa NDRMC, inaayos natin yung food and non-food items na ma-replenish or magkaroon uli ng stockpile. And then nire-ready na natin yung mga SRR assets natin, o yung mga search, rescue, and retrieval groups, no, from the Armed Forces, from the Bureau of Fire, from the Coast Guard, no, pati mga kagamitan nila. So meron naman tayong sinusunod na SOP. Naka-red alert na po ang NDRMC for Paeng. At ito nga, sunod-sunod na yung mga assessment meetings natin. And we are really augmenting resources, lalo na dito sa mga dati nang naapektuhan na mga areas ng bagyo and lindol po. Marami pong salamat sa inyong oras. ASEC Rafi Alejandro ng NDRRMC. Kamakailan ng Bureau of Customs na ipa-deliver na ng libre sa mga pamilya ng OFWs ang mga balikbayan boxes na hindi binayaran o pinick up ng kanilang mga pamilya. Ngayon, sisimulan na raw ang delivery niyan. Para sa update live na magbabalita si Mon Gualvez dyan sa Quezon City. Mon, ilang balikbayan boxes na yung na-deliver sa ngayon at bakit ito ginawa ng Bureau of Customs? Cheryl, a total of 32 container vans yung pinag-uusapan natin dito na mga naglalaman ng libo-libong balikbayan boxes halos, no, na mga pawang natenga na nga sa Bureau of Customs dahil sa hindi mga nabayarang mga taxes and duties ng mga consolidators at deconsolidators na silang mga naka-assign nga para mag-handle nito mga balikbayan boxes na ito. Ganon karami, no, at sa 32 container vans na yan, 7 na yung na-deliver ng Bureau of Customs ng libre at sa kasalukuyan, 16 pa yung i-deliver nila kasi yung 3 naman pinick up ng mga kamag-anak ng mga OFW na nagpadala nga dito sa Pilipinas, habang yung 6 na container vans subject for examination pa nila. Bakit nila ginagawa ito, Cheryl, itong pamimigay ng libre na, no, or pagde-deliver na ng libre sa mga kaanak ng mga OFW na nagpadala ng balikbayan boxes? Kumbaga parang tila pamasko na nila ito, no, dahil nga sasagutin na nila. Technically kasi, Cheryl, kapag dineklarang abandonado na ang isang balikbayan box, ang nangyayari dyan is either i-dispose na yan or i-auction na yan ng Bureau of Customs. Ang tanong ulit, bakit ba nagiging abandonado ang isang balikbayan box? Babalik ulit tayo sa reason ng dahil nga hindi na yung mga certain taxes and duties na hindi na ma-deliver ng mga deconsolidators o yung mga local na nag-handle ng mga balikbayan boxes dito sa bansa. Ilang rason, ng mga consolidators na parang ng gamit at saka yung Island Kabayan Express Cargo LLC. Yung mga deconsolidators ngayon ang talagang ma-attract sa mga kaso, no? Dahil nga sa kanilang pagpapabaya. Ang tingin kasi ng customs dito, Cheryl, tila nagiging modus na ito ng mga consolidators at deconsolidators, kaya naman ang nagiging kawawa lalo ay yung mga balikbayan natin or yung mga OFW natin na nagpapadala ng mga balikbayan boxes, Cheryl. Kasi itong mga OFWs natin, binabayaran na yan
ng service fee, di ba? Para makarating ito. Tama ka dyan, Cheryl. Kumbaga, on their end, bayad na kami Bakit ganun? Anong nangyari? Kumbaga, inaasahan na sana yan makarating dapat sa mga kamag-anak nila, lalo ngayong magpapasko. Pero yun nga, yung technical side, no, yung consolidator, yung mismong binayaran nila ng service fee na binabanggit natin, yun ang hindi naman nagbayad sa local counterpart nila dito sa Pilipinas. Kaya naman, ang ending, yung balikbayan box, wala. Hindi pwedeng makuha ng mga kamag-anak dahil nga hindi sumunod sa kumbaga batas natin dito sa Pilipinas na kailangan magbayad ng certain taxes at saka duties at saka yung mga demorahe no, na binabanggit pa dito ng mga yung foreign counterpart naman at saka yung local counterpart. Sila yung nagkaroon ng problema dito. Ang ending, kawawa nga dito yung mga OFW. Ngayon, ang pinaplano ng Bureau of Customs dito, Cheryl, ay talagang sampahan ng kaso. Kasi parang large-scale estafa na ito lumalabas according to them no dahil panloloko na nga yung nangyayari ngayon sa mga kababayan natin na umasa na mapapadala nila yung mga balikbayan box na matagal nilang inipon no para mapuno ng kanila mga pinagtatrabahuhan nga sa ibang bansa. And then ang kanilang concern lamang ngayon, Cheryl, kaya tila nagiging taon-taon na lamang itong problema sa mga balikbayan boxes na ito ay dahil walang nasasampulan sa ibang bansa. Yan ay lalo't hindi naman talaga nila pwedeng sampahan ng kaso yung mga consolidators o yung mga naka-perme no, sa ibang bansa dahil sa kumbaga walang territorial issues na ito. So ang kanilang ginagawa ngayon, kausapin ang Department of Migrant Workers according to Customs para sila ang maghabla yung mga OFW natin sa ibang bansa doon sa mga consolidators o yung mga nag-handle ng balikbayan box. Particularly sa UK instance dito. Maraming good news naman sa mga customer ng Maynilad, may ilan sa inyong mabibigyan ng bawas singil sa water bill sa susunod na buwan. Magpapatupad kasi ng 65 peso rebate o balikbayan ang Maynilad sa mahigit 130,000 customers nila. Alinsunod po yan sa utos ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System Regulatory Office o MWSSRO. Yan ay matapos nilang patawan ng 9 million pesos na penalty ang Maynilad matapos ang almost 1 month water interruption mula July hanggang August. Para mabayaran, ikakaltas na lang ang multang yan sa bill ng mga naapektuhang customer sa Nobyembre. Sulit TV, power! Simply White 2-in-1 Papaya Whitening Lotion. Mabango na, no lagkit feeling pa. Simply White 2-in-1 Papaya Whitening Lotion. Simply G, simpleng ganda. The country's much-awaited Premier Volleyball League Reinforced Conference 2022 are back in action beginning October 8th, Saturday. Only here on One Sports. Simply White 2-in-1 Papaya Whitening Lotion. Mabango na, no lagkit feeling pa. Simply White 2-in-1 Papaya Whitening Lotion. Simply G, simpleng ganda. Nabubuhay ko. Ang kanilang mga anak. Sa mobile phone. Mayaman sa yamang dagat mga paps, kaya hindi nakakapagtaka na marami tayong isda. Pero sa panahon ngayon,
Kumusta kaya ang bilang nila? Dagupan bilang bangus capital. Bilang dito sa Pinas, isang world-class na titulo pa yan ang kapag. Pero mga papa, generation after generation ng maraming isdaman ang nandito. Sa kasalukuyan ay kumakaunti na raw ang mga sumusunod sa yapak ng kanilang ninuno. Si Mang Jose na pangingisda ang ikinabuhay sa loob ng mahigit na 4 na dekada, ayaw na raw sumunod ang mga anak sa kanyang yapak. Hindi na sana, pagkaralan na. Magandang pang, mahirap kasi dito. Masaya rin ako. Pero sana sa pag-aaral mo ng pang. Akto pa ganun. Si Mang Serafin naman, hinikayat pa ang anak na mamasukan ng ibang trabaho. Sa ngayon, pumasok muna sa construction dahil medyo mahina ngayon ang kita sa pagdaan. Dati malapat talaga. Halimbawa, kayo ang financier. Akong tao nyo. Sa sitwasyon kasi ni Mang Jose, Mang Serafin at iba pang mga mangingisda dito, meron silang financer na nagpopondo para sa kanilang mga alaga. Mula sa mga kubo, fingerlings ng bangus, at hanggang sa mga feeds para masigurong lalaki ng magaganda ang mga bangus. Ang problema, nasa 3 o 4 na beses man sa isang taon ng kanilang harvest, dumadalas na raw ang mga pagkakataon na break-even lang sa kanilang pagod. May pagkakataon na lugi pa. Hindi na masyadong kanyan dahil gawa nung marami na mamatay na isang ngayon. Gawa nung pag umuulan, kapag ito umaraw. Pero sa kabila niyan, nakatutuwang isipin na may mga pamilya pa rin na kahit saktuhan lang ang kinikita ay proud pa rin na ipagpapatuloy ang pangingisda. Kung anong nadatnan nila sa magulang nila, ang mayo ng mga magtulad ko, gusto ko giginawa ko sana. Ako naman ang tatanungin mga anak, ang pangarap ko talaga gusto ko aangat sila ng kabuhayan. Ang magtanim ay bibiro mga paps, ganun din ang mangisda. Kaya naman ang ating yamang dagat at mga mangingisda ay ating pahalagahan. Ang kanilang mga produkto, ating tangkilikin. Mobile Journal, King Sengko po, atid ang mukha ng balita. Latest na tayo sa showbiz. Hatid ni MJ Marfori. Hola, MJ. Hola, Cheryl. Ito pinag-usapan nga online ng bagong may-ari ng Miss Universe Organization. Ito na-acquire na ang pageant ng Thai celebrity media tycoon na si Anne Jacques Jutatip. Very happy raw ang kumpanya ng Thai tycoon dahil tiyak daw na asset ito para sa kanila. Sa mga nag-aabang naman sa January 14, 2023 na ang Coronation Night na gaganapin sa New Orleans, USA. At ang pambato natin dyan, si Celeste Cortesi. Eto naman po, may paglilinaw naman si Attorney Ferdinand Topacio sa paghawak niya sa kaso ng kliyenteng si Denise Cornejo. Hindi na kayo si Attorney Topacio ang may hawak ng rape case ni Denise. Si Attorney Howard Calleja na rin po ang may hawak nito, no? Pero giit nga ni Attorney Topacio, wala raw falling out sa relasyon nila ng kanyang kliyenteng si Denise. Siya pa rin naman daw ang may hawak ng mga cyber libel cases ni Cornejo. I distance myself from the rape prosecution because of some fundamental differences in strategy doon kay Attorney Calleja. Trending ulit ang episode ng Darna. Finally kasi nag-face off na sina Darna at Valentina. Nagkabihan agad ng netizens kung Team Darna o Team Valentina sila sa fight scene. Saglit lang din naman ito dahil po agad na umalis si Valentina. Pero bago pa man ang face-off nila, nauna nang nag-trending si Janela Salvador at Joshua Garcia o Josh Nella. Nabuhayan po ng dugo at Josh Nella fans dahil sa intense na kissing scene. Agad ding pinag-usapan online na tinawag na Higop King si Joshua. May ilan ding nag-comment na parang mukbang kissing scene ng eksena. Pero kung si Brian may kissing scene with Regina/Valentina, papatalo ba ang bidang si Narda? Yan ang abangan natin. Nominated naman po ang maraming signal show sa 27th Asian TV Awards. Nominado po sa Best General Entertainment Program ang Singaling at Lakwa Chika. Nominated din bilang Best Actor si Aga Mulak para sa kanyang pagganap sa movie-serye na Suntok sa Buwan. Maglalaban-laban naman sa Best Entertainment Presenter sina kapatid Kay Brosas at Maine Mendoza. Nominated rin sa Best Sports Program ang The Game. Marami pong ibang shows ang nominado rin. Magkakaroon naman ng 2 parts ang awarding ceremonies. Gaganapin yan December 1 sa Manila at December 8 sa Singapore. Ngayon pa lang po, congratulations na mga kapatid! Yan ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl! Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service
sa inyong tunay na kasangga sa tanghali. Hanggang bukas dito sa Balita ang magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosin. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino. NBA fans, are you ready? NBA is back! Mas pinatinding NBA experience! Mas kapanapanabik at maksyong NBA basketball moments! Don't miss the new season of the NBA every Monday and Friday on One Sports and every Saturday and Sunday on TV5. Always a fan of the NBA. Broadcasting live from TV5 Media Center. 25,000 watts ng balita, impormasyon, serbisyo, DWFM, Radyo 5, 92.3, News FM. Christopher Minute, Christopher Minute, mga intrigang superhit, sabay-sabay tayong makinig. Christopher Minute, Christopher Minute, pasabog niya't kanyang hirit, ika'y mayan.